Ang tanghalian ng Linggo sa malawak na tahanan ng pamilya Ramirez sa isang eksklusibong subdibisyon sa Makati ay tila nakakasakal. Si Ate Victoria, nakasuot ng mamahaling suit, ay nasa gitna ng usapan. Sariwang-sariwa mula sa pagkakasarado ng isa pang malaking deal sa kanyang investment banking firm. Inayos ko ang simple kong itim na sweater. Pinapanood ang pamilyar na eksena. Bawat linggo, parehong palabas. Si Victoria, ang henyong pinansiyal. At ako, ang bigo sa pamilya. Naglalaro ka pa rin sa maliit mong tech startup, Olivia? Ngumiti si Victoria nang may pangungutya habang umiinom ng mimosa. Ano na naman ba ito? Isa pang revolusyonaryong app? Naalala ko ang headquarters ng Nova Systems, kung saan bukas ang IPO ay magbabago sa industriya ng teknolohiya. 3 taon ang sikretong pagbuo. Gumagawa ng mga solusyon sa quantum computing na magiging lipas na ang mga tradisyonal na sistema. Maayos ang takbo ng kumpanya. Mahinahon kong sabi, sinisilip ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aking CFO ang kumislap. Trading floor handa. Magbubukas ang merkado sa 45 minuto. Aba, ibinaba ni tatay ang kanyang business mirror. Ang team ni Victoria ay nagawa ang 3 bilyong halaga ng merger ngayong quarter. Ganyan ang tunay na tagumpay. Tumango si nanay nang may pagsang-ayon. Ang pinakabatang senior VP sa BDO, habang ikaw ay... Kumaway siya ng malabo. Ginagawa ang kahit anong ginagawa mo. Naglalaro na naman ng entrepreneur. Tumawa si Victoria. Aminin mo na lang na kailangan mo ng tulong. Kaya kitang bigyan ng entry-level position sa bangko. Muling umugong ang telepono ko. Kinumpirma ng Philippine Stock Exchange. Magbubukas ang Nova Systems sa 200 piso bawat share. Ang market valuation ay 12 bilyong piso. Komportable ako sa aking mga pinili. Sagot ko, humihigop ng aking tsaa. Mga pinili? Suminghal si tatay. Ang pagpapatakbo ng startup mula sa iyong apartment ay hindi career choice. Ito ay pag-iwas sa realidad. Ang TV sa kusina ay umugong sa background. Isang balitang pangnegosyo ang nagbibigay ng ingay sa kanilang batikos hanggang sa anunsyo. Magbubukas ang merkado sa loob ng 5 minuto. Nakatuon ang lahat ng mata sa makasaysayang tech IPO ngayon. Nga pala, tungkol sa merkado, umayos ng upo si Victoria. Ang team ko ang humahawak ng isang malaking tech offering ngayon. Isang quantum computing startup na sinasabing, napatigil siya nang lumabas ang litrato ko sa screen. Ang Nova Systems, pinangunahan ng CEO na si Olivia Ramirez, ay magdedebut ngayong umaga. Patuloy ng Anchor. Ang unang trading ay nagpapahiwatig ng opening valuation na 12 bilyong piso. Na ginagawa itong pinakamalaking tech IPO ng taon. Nabulunan si tatay sa kanyang kape. Nahulog ang croissant ni nanay mula sa nanginginig niyang mga daliri. Iyan ay imposibleng. Bulong ni Victoria. Nagtatrabaho ka lang sa apartment mo. Sa isang 10 milyong pisong penthouse apartment? Malumanay kong itinuwid. Yung kinutya ninyo na aksaya lang sa pera noong nakaraang buwan. Ang Nova Systems, nauutal si tatay. Sila ang nakadevelop ng quantum processing breakthrough. Ang teknolohiya na pinag-uusapan ng lahat. Ang teknolohiya na nagpapalipas sa tradisyonal na computing? Ngumiti ako ng bahagya. Oo, iyan ang aking maliit na startup. Ang telepono ni Victoria ay bumulwak sa mga mensahe. Malamang ay nalaman ng kanyang banking team na nawala sa kanila ang pinakamalaking tech IPO sa kanilang kakumpetensya. Pero hindi mo sinabi. Naiusal ni nanay. Hindi kayo nagtanong. Sagot ko, masyadong abala sa pagdiriwang ng kumbensyonal na tagumpay ni Victoria para mapansin na bumubuo ako ng isang revolusyonaryong bagay. Umiilaw ang telepono ko. Trading floor handa. Naghihintay ang press para sa pahayag ng CEO. 12 bilyon, bulong ni tatay. Sa wakas ay naproseso na ang numero ng kanyang karanasan sa pagbabangko. Diyos ko, Olivia. Actually,
Tiningnan ko ang pinakabago kong update. Iminumungkahi ng pre-trading na magbubukas tayo ng mas malapit sa 15 bilyon. Mukhang excited ang mga investor sa quantum computing. Ang TV ay lumipat sa live footage ng Philippine Stock Exchange kung saan nagtitipon ang mga tao para sa makasaysayang pagbubukas ng Nova. Walang paghinga ang pagdedetalye ng mga reporter kung paano babaguhin ng aking quantum technology ang lahat, mula sa pangangalaga sa kalusugan hanggang sa paggalugad sa kalawakan. Ang apartment mo, biglang sabi ni Victoria, yung tinawag kong maliit. Iyon ang buong top floor ng Novas Building, hindi ba? Pati na rin ang 3 palapag sa ibaba nito. Tumango ako. Ang maliit na negosyo ay nangailangan ng espasyo. Tumunog ang telepono ko, ang direktor ng stock exchange. Oras na para sa opening bell. Kung pagbibigyan ninyo ako, tumayo ako ng maayos. Mayroon akong kumpanyang kailangang ipapublic. Hindi tulad ng trabaho ng iba, ang sa akin ay talagang nagbabago ng mundo. Teka, desperadong tinawag ako ni tatay. Hindi namin alam. Iyon ang punto. Sagot ko. Kinukuha ang aking mga gamit. Natutunan ko ng maaga na huwag ibahagi ang mga tagumpay sa mga taong nagpasya na akong bigo. Ang mga detalye ng IPO, mahina sabi ni Victoria. Malamang ay kinikilala ang mga dokumento ng pag-file na binaliwala ng kanyang firm ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi sila pumayag dahil inakala nilang dahil sinabi mo sa kanila na baka isa lang itong isa pang amateur startup. Tinapos ko. Nagpapasalamat ang Morgan Stanley. Nga pala, ang underwriting fees pa lang ay sapat na para sa buong taon nila. Mas lalong na-excite ang boses ng anchor ng balitang pangnegosyo. Ang Nova Systems Quantum Processing Technology ay tinatawag na pinakamalaking paglukso pasulong mula nang maimbento ang microchip, kasama sa mga early investor ang mga tech giants at malalaking venture capital. Venture capital? Sumingit si tatay. Pero sinabi mong hindi ka makakakuha ng pondo. Sinabi kong hindi ko kailangan ang pondo ninyo. Itinuwid ko. Mayroong pagkakaiba. Ang mga nangungunang firm sa Taguig ay medyo masigasig nang makita nila ang teknolohiya. Ang telepono ko ay patuloy na nagbibuzz ngayon. Mga executive, investor, at media, lahat ay gustong magkaroon ng access sa babaeng nagpabago sa computing mula sa kanyang maliit na apartment startup. Dr. Ramirez. Ang boses ng aking assistant ay dumating sa telepono. Handa na ang exchange floor. At patuloy na tumatawag ang gobernador tungkol sa bagong tech center. Sabihin mo sa kanila na pupunta ako doon kaagad. Sagot ko. Tinapos ko lang ang branch sa pamilya ko na nagpapaliwanag kung paano ang negosyo ko ay hindi totoong trabaho. Naglupi ang mukha ni nanay. Mahal? Hindi namin ibig sabihin. Oo. Ibig ninyo. Pinutol ko siya. Bawat pagbaliwala, bawat paghahambing kay Victoria, bawat pangungutya sa aking mga amateur na pagsisikap, ibig ninyo ang lahat ng iyon. Mula sa bintana, nakita ko ang driver ko na naghihintay kasama ang sasakyan. Oras na para magtungo sa Philippine Stock Exchange. Ang mga quantum processors? Biglang sabi ni Victoria. Sa wakas ay gumana ang kanyang husay sa pananalapi. Magiging lipas na ang kasalukuyang sistema ng pagbabangko, hindi ba? Lahat ay lipas na. Kinumpirma ko. Kasama na ang mga trading algorithm na ipinagmamalaki ng team mo. Kung ako sa iyo, i-update mo ang iyong resume. Ipinakita ng TV ang mga tao na nagtitipon sa labas ng stock exchange. Lahat ay naghihintay upang masaksihan ang makasaysayang debut ng Nova. Kailangan kong umalis. Kinukuha ko ang aking jacket, hindi tulad ng trabaho ng iba. Ang aking maliit na negosyo ay nakakaapekto sa higit pa sa quarterly bonuses. Nang makarating ako sa pinto, desperadong tinawag ako ni tatay. Nagkamali kami. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Kung tungkol sa aking potensyal, tungkol sa aking trabaho, tungkol sa lahat, ngunit huwag kayong mag-alala. Mapapanood ninyo ang inyong amateur na anak na gumagawa ng kasaysayan sa balitang pangnegosyo.
Ang opening bell ay naghihintay sa wala. Ang tunog ng aking takong na kumakalansing sa marmol ay umalingaw-ngaw sa nakakagulat na katahimikan habang iniwan ko sila sa kanilang malamig na branch at nagwasak na mga palagay. Ang trading floor ng Philippine Stock Exchange ay puno ng kuryenteng enerhiya, daan-daang trader, mamamahayag at lider ng industriya ng teknolohiya ang nagtipon upang saksihan ang makasaysayang public debut ng Nova Systems. 5 minuto bago ang opening bell, Ramirez, anunsyo ng aking CFO, ang kanyang tablet ay nagpapakita ng real-time market data. Iminumungkahi ng pre-trading na maaaring umabot tayo sa 20 bilyon sa tanghalian. Inayos ko ang aking blazer habang pinapanood ang malalaking screen na nagpapakita ng mga inobasyon ng Nova sa quantum processing. 3 taon ng sikretong pagbuo. Lahat ay patungo sa sandaling ito. Miss Ramirez! Tawag ng mga reporter. Ano ang pakiramdam na baguhin ang computing sa edad na 28? Bago ako makasagot, may gumalaw sa entrada na nakakuha ng aking pansin. Dumating ang pamilya ko, si nanay, tatay, at Victoria, na tila maliliit sa harap ng kasaysayan ng pananalapi na nagaganap. Ito ay restricted area. Sumulong ang aking security team, ngunit itinaas ko ang aking kamay. Hayaan silang manood, mahinahon kong sabi. Hayaan silang makita kung ano ang itsura ng paglalaro ng negosyo. Ang mga screen sa itaas ay nagpakita ng aming quantum technology na gumagana. Kapangyarihan sa pagproseso na nagpagmukhang pocket calculator ang mga tradisyonal na computer. Sa tabi nila, kumikislap ang mga ticker symbol habang bumabagsak ang mga tech stock. Naisip ng mga kumbensyonal na kumpanya na malapit nang maging lipas na ang kanilang mga sistema. Online ang Morgan Stanley, tawag ng aking assistant. At gustong talakayin ng Microsoft ang agarang integrasyon. Ang teknolohiya mo, sumulong si Victoria, ang kanyang investment banker confidence ay nagwasak. Hindi lang ito isa pang startup, hindi ba? Ito ay isang kumpletong pagbabago ng paradigma. Bukod sa iba pa, tumango ako. Ang quantum architecture ay may mga aplikasyon na lampas sa computing, AI, cybersecurity, molecular modeling. Ngumiti ako ng bahagya. Ngunit ipagpalagay kong hindi iyon kasing impressive ng banking mergers. Pinulot ni tatay ang isa sa mga IPO prospectus na nakakalat sa trading floor. Ang aking inobasyon ay detalyado sa matigas na termino ng pananalapi. Lahat ng gabing iyon na inakala naming nag-aaksaya ka lang ng oras. Muli kong sinusulat ang mga batas ng computing. Tinapos ko. Habang abala kayo sa pagpuri sa tradisyonal na karera ni Victoria, ginagawa ko itong hindi na mahalaga. Lumapit ang mga opisyal ng exchange kasama ang seremonyal na opening bell hammer, sabik na simulan ang trading. Lumaki ang mga mata ni nanay sa kanilang kaswal na pagbanggit ng bilyon. Ang mga market order, nagsimula ang isang opisyal, ngunit napatigil sa pagkakita sa aking pamilya. Oh, paumanhin. Dapat ba nating antalahin? Hindi na kailangan, malamig kong sagot. Paalis na lang sila. Maliban kung gusto nilang manood na maglaro pa ako ng negosyo. Olivia, basag ang boses ni nanay. Wala kaming ideya. Iyon mismo ang problema. Pinutol ko siya. Hindi ninyo kailanman sinubukang intindihin kung ano ang binubuo ko. Masyadong abala sa pagpaplano ng susunod na bonus celebration ni Victoria. Umugong ang telepono ko. Kinukumpirma ng tech advisor ng Pangulo ang aming call sa hapon. Sa ilalim niyan, mga mensahe mula sa bawat pangunahing kumpanya ng teknolohiya na nagmamakaawa para sa mga partnership. Ang mga quantum processors, biglang sabi ni Victoria. Magiging lipas na ang kasalukuyang sistema ng pananalapi, hindi ba? Eksakto, kinumpirma ko. Ang digital banking ay mangangailangan ng kumpletong rekonstruksyon sa paligid ng quantum architecture. Ang buong trading floor ninyo, kinawayan ko ang PSE sa paligid namin, ay mababago sa loob ng ilang buwan. Kumislap ang mga screen sa breaking news. Bumabagsak ang mga tech stock habang inihahanda ng Nova Systems ang paglulunsad. Ang mga tradisyonal na kumpanya ng computing
ay humaharap sa pagkaluma sa magdamag. Prinsesa, nagsimula si tatay gamit ang dati niyang tawag sa akin. Nagkamali kami! Sige na! Itinaas ko ang aking kamay. Malapit na akong mag-ring ng bell sa isang 20 bilyong IPO na magbabago sa pandaigdigang teknolohiya. Hindi ko na kailangan ng pagpapatunay ninyo. Nagsenyas ang mga opisyal ng exchange 30 segundo bago ang opening bell mula sa mga bintana. Ang kanilang mga satellite truck ay pinaliligiran ang Philippine Stock Exchange tulad ng mga modernong kalesa, ang seed funding na tinanggihan mo. Direkta kong sinabi kay Victoria. Yung sinabi mong amateur hour, ito ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso ngayon bawat share. Suminghal siya, naaalala ang kanyang papel sa pagharang sa aking mga paunang funding round. Miss Ramirez? Sumingit ang aking assistant. Kailangan ng quantum processing team ang iyong go-ahead para sa global launch. Muli akong bumalik sa aking trabaho. Binaliwala ang aking pamilya nang kasing dali ng pagbaliwala nila sa akin. Sabihin mo sa kanila na simulan ang buong protocol. Ang araw na ito ay higit pa sa presyo ng stock. Naglulunsad kami ng isang rebolusyong teknolohikal. Sumulong si nanay ng desperado. Olivia, pakiusap. Ano? Malamig kong tanong. Pakiusap, kalimutan ng mga taon ng pangungutya. Pakiusap. Baliwalain kung paano ninyo pinipigilan ang aking mga pangarap sa bawat pagkakataon. Pakiusap, magpanggap na naniwala kayo sa akin bago ang bilyon. Naging tahimik ang trading floor, maging ang mga bihasang trader ay naramdaman ang family drama na nagaganap. Dapat na kayong umalis. Sabi ko sa huli, mayroon akong bell na kailangang i-ring. Hindi tulad ng trabaho ng iba, ang sa akin ay nakakaapekto sa higit pa sa quarterly reports. Habang kinakailangan sila ng security palabas, tinawag ko sila, panoorin ninyo ang ticker ngayon. Makikita ninyo kung ano ang binuo ng inyong amateur na anak habang abala kayo sa pagdududa sa kanya. Naghihintay ang opening bell, ang makasaysayang kahulugan nito ay mabigat sa aking kamay. Handa ka na bang baguhin ang mundo, Miss Ramirez? Tanong ng presidente ng exchange. Enda ka na bang presidente? 6 na buwan pagkaraan, nakatayo ako sa bagong headquarters ng Nova Systems. Isang makinang na skyscraper na pinaandar ng quantum, namamayani sa skyline ng Taguig. Ang headline ng Wall Street Journal na naka-frame sa dingding ng aking opisina ay nagsasabi ng lahat, Nova Systems, umabot sa 50 bilyong piso. Paano binago ni Olivia Ramirez ang computing? Ang mga proyekto para sa ika-4 na quarter? Miss Ramirez, anunsyo ng aking CFO, ipinapakita ang mga holographic chart na pinaandar ng aming quantum processors. Ang kita ay lumampas sa inaasahan ng 300%. Pinanood ko ang real-time data flow sa mga bintana ng aking opisina. Bawat pangunahing kumpanya ng teknolohiya ay tumatakbo na ngayon sa quantum architecture ng Nova. Ang amateur startup ay naging backbone ng pandaigdigang computing. Miss Ramirez, ang boses ng aking assistant ay dumating. Ang pamilya niyo po ay nasa lobby. Nais po nila kayong makita. Sinilip ko ang security feed. Mukha silang iba ngayon. Mapagpakumbaba, si Victoria ay nakasuot ng simpleng business suit sa halip na kanyang pang-BDO na power clothes. Iniwan niya ang pagbabangko matapos gawing lipas na ng Nova's Quantum Systems ang mga tradisyonal na trading algorithm. Una, ang demo ng teknolohiya. Sagot ko, maaaring maghintay ang mga bagay-bagay sa pamilya. Ang mga nangungunang leader ng teknolohiya sa mundo ay nagtipon sa aming quantum demonstration lab. Bawat screen ay nagpakita ng epekto ng Nova. Mga medical breakthroughs, climate modeling, AI advancements, lahat ay pinaandar ng aming processors. Ang iyong quantum architecture, sinabi ng Microsoft CEO sa akin. Hindi lang ito isang ebolusyon. Ito ay isang kumpletang renaissance sa computing. Iyon ang palaging layunin. Tumango ako. Hindi lang para pagbutihin ang computing, kundi para muling imahinin ito ng buo. Umugong ang telepono ko
Sa isa pang update, ang presyo ng stock ay umabot sa bagong record habang sinisipsip ng merkado ang aming pinakabagong inobasyon. Dr. Ramirez. Isang pamilyar na boses, ang parehong investor na binaliwala ang aking paunang pitch. Anumang komento sa Nova na naging pinakamahalagang kumpanya ng teknolohiya sa kasaysayan, ang halaga ay pangalawa lamang. Sagot ko, ang mahalaga ay ang epekto. Ang quantum computing ay hindi lang tungkol sa processing power. Ito ay tungkol sa paglutas ng pinakamalaking hamon ng sangkatauhan. Pagkatapos ng mga demonstrasyon, nakita ko ang aking pamilya na naghihintay sa aking pribadong conference room. Halos mukha silang maliliit sa gitna ng tagumpay ng Nova. Ang quantum processing speed, mahinang sabi ni Victoria, nagawa nito sa loob ng ilang segundo ang dating tumagal ng mga taon. Kasama na ang mga trading algorithm na pinagkadalubhasaan mo, Punako. Kumusta ang paghahanap ng trabaho? Namula siya. Iba ang pakiramdam kapag ikaw ang nasa kabilang panig ng inobasyon, ang buong sektor ng pananalapi. Dagdag ni tatay. Ito ay ganap na nabago. Lahat ng inakala nating alam natin tungkol sa computing ay lipas na tinapos ko. Tulad ng inyong mga palagay tungkol sa aking maliit na startup, sumulong si nanay, hawak ang kanyang handbag. Ang charitable foundation na sinimulan mo gamit ang pera ng IPO ay susuporta sa iba pang amateur innovators. Tumango ako, mga taong may revolusyonaryong ideya na kailangan lang ng isang taong maniniwala sa kanila. Nag-aaral ako ng quantum computing, nag-aatubiling sabi ni Victoria. Sinusubukang intindihin kung ano ang binuo mo habang kinukutya namin ito. At napakatalino nito. Pag-amin niya, nagkamali kami sa lahat. Umiilaw ang telepono ko sa isa pang alert. Ang Nova's Quantum Systems ay nagbigay daan sa isang breakthrough sa pananaliksik sa cancer. Mga buhay ang naliligtas ng teknolohiya na tinawag nilang aksaya lang ng oras. Kailangan ng mga analyst ng Innovation Lab. Sabi ko pagkaraan ng ilang sandali, mga taong nakakaintindi sa parehong pinansya at teknolohiya. Interesado ka ba, Victoria? Lumaki ang kanyang mga mata. Bibigyan mo ako ng pagkakataon pagkatapos ng lahat? Professional capacity only, nilinaw ko. Walang pabor sa pamilya. Kailangan mong patunayan ang iyong halaga, tulad ng ginawa ko. Salamat, bulong niya, sa pagpapakita sa akin kung ano ang tunay na inobasyon. At kami? Malumanay na tanong ni nanay. Pinagmasdan ko sila ng maingat. Nawala ang pagmamataas. Napalitan ng isang bagay na mukhang tunay na pag-unawa. Mga Sunday brunch, sabi ko sa huli. Dito sa Nova? Makikita ninyo kung ano ang hitsura ng isang tunay na tech revolution. Tumango sila ng sabik. Ngunit una, dagdag ko, gusto kong ipakilala kayo sa isang tao. Iginiya ko sila sa aming quantum research lab kung saan nagtatrabaho ang isang batang developer. Isang taong nagpaalala sa akin ng aking sarili. Ito si Maya. Ipinakilala ko sila. Habang nagdududa kayo sa mga startup, siya ay bumubuo ng quantum applications na magbabago sa medisina. Ngumiti si Maya ng maliwanag. Binigyan ako ni Ms. Ramirez ng pagkakataon nang sabihin ng lahat na masyado akong bata, masyadong walang karanasan, masyadong amateur. Nakita kong suminghal ang aking pamilya. Umugong ang telepono ko sa isa pang mensahe. Quantum breakthrough ay nagbigay daan sa clean energy solution. Kailangan kong umalis. Kinukuha ko ang aking mga materyales. Naghihintay ang UN Technology Council. Maya, patuloy na itulak ang mga hangganan. Ipakita mo sa kanila kung ano ang magagawa ng mga amateur. Nang makarating ako sa pinto, tinawag ako ni Victoria. Olivia, salamat hindi lang sa pagpapatunay na mali kami, kundi sa pagpapakita sa amin kung ano ang posible. Napatigil ako. Lumingon sa aking pamilya kay Maya, sa mga quantum innovations na umaagos sa bawat screen